kong sabihin sa ng doktor na kailangan wakasan ang buhay ng batang daladala mo sa iyong sinapupunan. Papayag ka ba? Yan ang nangyari sa mag-asawang Shelly at Rob na nakatira sa United Kingdom. Noong 3 buwan na ang pagbubuntis ni Shelly ay kailangan magpa-ultrasound bilang bahagi ng pagbubuntis upang makita ang kalagayan ng bata sa loob ng sinapupunan. Inaasahan nilang mag-asawa na ang makikita nila ay isang malusog na sanggol, ngunit isang nakagigimbal na balita ang sinabi sa kanila ng mga doktor. Ayon sa kanila ay mas makabubuti na ipalaglag ang kanilang anak dahil nalaman nila na wala itong utak. Oo, tama ang inyong narinig. Walang utak ang batang kanyang ipinagbubuntis. Ang balitang ito'y talagang napakasakit marinig para sa mag-asawa, lalo na't ito ang kanilang magiging unang anak. Malaki ang posibilidad na hindi ito mabuhay pagkalabas nito sa sinapupunan dahil nagtataglay ito ng sakit na kung tawagin ay spina bifida, isang kondisyon na humahadlang upang maayos na mabuo ang gulugod o spine ng sanggol, na nagiging dahilan upang magkaroon ng diferensya ang spinal cord at mga buto nito sa likod. Hindi naman ito ganoon kadelikado, ngunit napag-alaman din ng mag-asawa na ang kanilang anak ay mayroong hydrocephalus o ang pagkakaroon ng tubig sa utak na nagiging dahilan upang lumaki ang ulo, na lalo pang nagpaliit sa tsansa na mabuhay ito. Walang nakakaalam kung mabubuhay ito paglabas niya sa sinapupunan ng kanyang ina. Ayon pa sa neurosurgeon na si Dr. Claire Nicholson, ang pagkakaroon ng severe hydrocephalus ay mapanganib sa parte ng utak na kumokontrol sa paghinga. Bagamat alam ng mag-asawa ang maaaring mangyari, ay ipinagpatuloy pa rin ni Shelly ang pagdadalang tao. At noon ngang March 6, 2012 ay nagsilang si Kelly ng isang sanggol. Dahil nga malaki ang ulo nito dulot ng pagkakaroon ng hydrocephalus, ay ginawa ito sa pamamagitan ng cesarean section. Pagkalabas ng sanggol ay kaagad tinanggal ng mga doktor ang tubig sa kanyang utak at inalam kung ano ang kondisyon nito. Nabuhay ang bata at pinangalanan nila itong Noah. Si Noah ay mayroon lamang 2% ng utak at isang malaking himala na nabuhay ito. Pero sa kabila ng kondisyon nito ay nananatiling buo ang kanyang brainstem, kaya naman kaya pa rin itong makakain o makainom, kaya kahit paano ay mayroon pa rin itong pag-asang mabuhay. Kaya naman pinagtuunan ng panahon ng kanyang mga magulang ang kanyang brain development. Dinala nila si Noah sa Radical Brain Training System sa Australia. Lumipas ang 3 taon at patuloy pa rin nilalabanan ni Noah ang kanyang sakit. Kinailangan niya rin magpa-brain scan upang malaman ang kanyang kalagayan, ngunit laking gulat ng mga doktor dahil ang laki ng ipinagbago ng kanyang kondisyon. Halos 80% ng kanyang utak ang na-develop. Ayon kay Dr. Gregory Scott, isang neuroscience specialist sa Imperial College London, na malaki daw ang naitulong ng pagtanggal ng tubig sa utak ni Noah. Nabigyan ng espasyo ang kanyang mga brain cells na naging dahilan upang lumaki ito. Pero ayon sa kanya, ang unti-unting pagbalik ng kanyang utak ay wala pa ring malinaw na eksplanasyon kung paano ito nangyari. Masasabi niya na isa daw itong himala. Noon, sabi ng mga doktor sa kanyang mga magulang ay magiging mentally disabled daw ito. Hindi makakakita, makakapagsalita, makakarinig at makakakain. Ngunit mabilis na lumipas ang panahon at ngayon nga ay 8 taong gulang na si Noah. Napakalaki ng pagbabago sa kanya. Natutunan niyang isulat ang kanyang pangalan noong siya ay 6 na taong gulang, kaya rin niyang makipag-uusap at gumamit ng iPad. Nakakapagsalita na rin siya sa harap ng maraming tao nang hindi kinakabahan. Nagpapatawa na rin daw ito. Sa madaling salita ay isa na siyang normal na bata at masasabi ko na isa itong himala. Sa kasalukuyan ay umaasa si Noah na balang araw ay makakalakad siya. Ang payo naman ni Shelly sa mga nanay o magiging nanay pa lamang na mahalaga ang pag-inom ng folic acid habang nagbubuntis upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa spine o utak tulad ng spina bifida at anencephaly. Uminom naman daw siya pero huli na ang lahat. Wala daw nakapagsabi sa kanya na napaka-importante pala nito. Ngunit alam nyo ba na hindi lamang si Noah ang mayroong ganitong kondisyon? Si Jackson Bowell ay isa ring miracle boy at ipinanganak noong August 27, 2014 sa Orlando, Florida. Mayroon siyang microhydranencephaly. Ito ay isang developmental abnormality na nakakaapekto sa utak.
Kaya naman ang 80% ng kanyang utak ay hindi na-develop at ang cerebellum ang lubos na naaapektuhan. Ang cerebellum ang responsable sa pagkontrol ng ating bawat galaw, koordinasyon at balance. Pinaniniwalaan ng mga doktor na tumigil na sa pagdevelop ang kanyang utak ilang linggo pa lamang matapos siyang ipagbuntis ng kanyang inang si Brittany. Noong una ay wala namang problema sa pagbubuntis si Brittany. Hanggang sa ikalawang ultrasound, noong panahon na yun ay 17 linggo na siyang nagdadalang tao. Habang tinitingnan ng doktor ang ultrasound ay bigla itong napatahimik nang makita ang ulo ng sanggol. Matapos noon ay naging sunod-sunod na ang ginawang test, pati na rin ang mga diagnosis ay nagsulputan na rin. Ayon sa mga doktor ay hindi daw sila sigurado kung ipapanganak ang bata na buhay. Ngunit nang ipinanganak si Jackson sa pamamagitan ng cesarean section noong siya ay 37 weeks na, ay umiyak ito ng mahina na nangangahulugan na ito ay nabuhay. Si Jackson ay nanatili sa neonatal intensive care unit sa loob ng 3.5 linggo. Sa kabutihang palad ay malakas ang kanyang heartbeat at nakakahinga ng maayos. Ayon sa kanyang tatay na si Brandon, sinabi ng mga doktor na wala na talaga silang magagawa pa sa sitwasyon ng bata. Kaya mas mabuting iuwi na nila ito sa kanilang tahanan kung saan ay magiging mas komportable ito. Natutunan ng pamilya ni Jackson kung paano gumamit ng feeding tube. Kinaya din nila ang mga panahon na inaatake ito, pati na rin ang mga panahon na sobrang kalungkutan. Ngunit si Jackson ay nananatiling masaya at komportable, maliban lang sa kanyang life support at sa kanyang paghihirap. Ang kanyang paningin ay di gaanong malinaw, ngunit maayos naman itong nakakarinig. Lagi rin itong nakangiti. Sinasabi ng mga doktor na baka hindi si Jackson umabot sa unang kaarawan nito dahil nga sa kanyang kalagayan. Ngunit nalampasan niya pa ang taning sa kanyang buhay. Habang siya ay tumatanda ay unti-unti siyang natututo sa sarili niyang paraan, kung paano makipaglaro sa kanyang mga laruan at maging sa therapy nito. Noong ipinanganak si Jackson ay wala itong voluntary movements, ngunit pagtungtong niya ng 2 taon ay nagulat ang kanyang pamilya dahil marunong na itong halikan ang mga taong malapit sa kanya, maging ang pag-abot sa kanyang mga magulang at laruan ay kaya niya na din. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito ay wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ba ang mga mangyayari sa kinabukasan. At noon ngang April 1, 2020 ay sumakabilang buhay na ang miracle boy na si Jackson sa edad na 5. Naniniwala akong mayroong himala sa likod ng kwento ni Jackson. Ayon pa kay Brandon ay nais daw nilang iparating sa bawat pamilya na kahit gaano pa kahirap ang kanilang pinagdadaanan ay huwag pa rin nating kalimutang maging masaya, magpahalaga at magmahal. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.